So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dahil nga po dito sa pagharang-harang ni Chis Escudero sa impeachment trial ni Sara Duterte, nag-backlash po pabalik sa kanya yung ginagawa niya. Kasi po, ang nasisira po dito, hindi lang naman po si Chis, kundi po yung buong institusyon ng Senado. So ano bang ibig ko sabihin dito mga kababayan? Alam naman po natin no, na ang pinaka-motivation ni Chis Escudero kung bakit niya ginagawa ito para mapanatili ang kanyang posisyon bilang Senate President. Yun nga lang mukhang malabo na po ito mangyari. Kasi po, inis na po sa kanya yung mga senador. Ito malamang alam niyo na itong report po na to. Nakailang content na tayo dito eh. Yan yung Escudero 11. Okay. So hindi lang nakakaalam balikan natin to saglit. So bali po kasi itong Escudero 11 no. Ito po yung niluluto ni Chis na boto para mapanatili siya bilang Senate President. So bali ang kailangan kasi ni Chis 13. So may 11 na siya. So ang kailangan niya dalawa na lang. So itong 11 po na to, ito po yung sinasabi nga nating Duterte Block. So para makuha nga po ni Chis yung boto ng Duterte Block, ipigilan mo yung impeachment ni Sara. Yun nga lang mga kababayan, dyan po sa Duterte Block, may mga bumaligtad na po. Di ba? Si Win Gatchalian at saka si JB Ejercito. At malamang pati na rin po yung iba. Tingnan natin sino ba yung mga nandito. So, nandyan si ano, no? May picture yan eh, yan. So, si Joel Villanueva, si Jinggoy, hindi natin alam, di ba? Pero ang point dito, hindi na to solid. Malamang 5 na nga lang solid dito eh. So, ano bang gusto kong sabihin dito? Yung plano nga po ni Chis na makuha po ulit yung Senate presidency sa 28th Congress, mukhang mas lalong lumabo dahil nga po dito sa ginawa niyang pagharang sa impeachment trial ni Sara. Kasi nga po, di ba, ulitin ko lang, ang nasira dito hindi si Chis, kundi po ang buong Senado. So ang pinakamalaking problema ni Chis dito, si Tito Soto. Kasi po no, the more na nasisira po ang Senado, bumabango po si Tito Soto. So, walang magagawa si Chis dito. Baka mapalitan na po talaga siya tuluyan. Mahirap yan. Tandaan nyo, may history si Chis ng alcoholic. Baka mamaya bumalik sa pagiging alcoholic yan, kasalanan pa natin. So, tingnan nyo, Ito, okay. Okay, balit. Ito. Ito yung sinasabi natin eh. Ito yung pinakamabigat dito, no? Isinisi ni Senator-elect Tito Soto ang delay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kay Senate President Chis Escudero. Giit ni Soto, ni-refer dapat agad ni Escudero ang impeachment complaint ng Kamara sa Committee on Rules ng Senado nang matanggap nila ito noong February 5. O kita nyo, di ba? Gumagatong pa talaga si Tito Soto para magalit po lalo yung taong bayan at mas lalo po magbigay po ng pressure sa Senado. Tandaan natin ang dami na pong naiinis sa Senado ngayon. Ang pangit na po ng imahe ng Senado, pinapapangit pa lalo ni Chis. Ang dami nang nagsalita ngayon. Yung mga political science, yung UP, San Beda, Ateneo, Lasal. O nga pala, di ba? Pati yung mga lawyer ng Mindanao, CBC, pinagsalita na halos lahat. At ang pressure ngayon nasa Senado. Nung sila dapat naglilitis, ngayon sila ngayon nililitis. Dahil po yan sa kapalpakan po ni Chis. So ang point natin dito, oo, agree, na please ni Chis Escudero yung Duterte Block, pero nainis po sa kanya yung buong mga senador. Ilan lang ba yung Duterte Block sa 28th Congress? Si Marco Beta, no, si Extra Rice, no? Si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bongo, si Bato, si Robin. 5 lang naman eh. So meron ka 19 pang senador na naiinis sa'yo ngayon. So mas lalo pong lumalaki po yung yung chance na si Tito Soto po yung posibleng maging Senate President. At tandaan natin, yung impeachment trial ni Sara, mga 2 buwan po yan. Sa dami po ng impeachment, article of impeachment na meron sa kanya. O ngayon natin, atinan nyo ito, no? So meron pa interview dito si Tito Soto. Magatong pa talaga si Tito Soto, no? Well, that's politics. Wala tayong magagawa dyan. Ganyan po ang politika sa Pilipinas, di ba? You better like it or not. So sabi dito na, who's the cause of delay? Senator-elect Tito Soto on Friday pinned the blame on Senate President Chis Escudero for the hold-up in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. So ito nga po yung sa interview niya sa Totoo Lang.
Okay, so gawin natin, play muna natin saglit, no? Para mas maganda at kumpleto po yung content, no? Ito, sige. Issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules, impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules, ano. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. They only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, ang problema nga dito, Tito Sen, yung Committee of Rules na sinasabi mo, ang may hawak po niyan, majority floor leader. So, sino ba yun? Si Tolentino. Yung balimbing na pangit. Alam niyo, balimbing na pangit pa. that is the basic way of doing it. Ano ba yung mukha ni Tolentino? At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usual. Tandaan nyo yung article of impeachment po ni Sara Duterte, imbis po na naibigay na po sa Committee of Rules, andun pa rin po sa mesa ni Chis Escudero. Kita nyo, napakawalang ya, di ba? 2 buwan na po yan. So ito nga sinasabi ko sa inyo. Di ba? Habang bumabaho po si Chis Escudero, bumabango po si Tito Soto. At syempre dahil nga po dito, nadadamay po yung buong Senado. At syempre dahil nga po sa nadadamay buong Senado, may mga senador na po naiinis. Alam naman po natin mga kababayan, na hindi naman po bobo si Chis. Matalino nga yan eh. Yun nga lang po, pagiging matalino niya, ginagamit niya po sa kawalangihan. Ginagamit niya rin po sa kanyang political na interest. Alam niya yan, for tweet, alam niya yan. Alam niya yan na dapat pagbagsak nga po ng impeachment complaint sa Senado, kailangan simulan kaagad. Alam niya rin po yan. Yun nga lang po sa sobrang talino ni Chis, kaya niyang maniubrahin. Kaya niyang idaan sa technicalities. Yun nga lang po, hindi naman po kasi lahat ng mga Pilipino tanga. Di ba, meron po tayong, akala kasi siguro ni Chis, no, sobrang yabang niya. Akala niya siguro siya lang yung abogado sa buong Pilipinas. Ayun eh, akala kasi siguro ni Chis walang papalag. O feeling niya kasi siya lang magaling, feeling niya kasi siya lang yung abogado sa Pilipinas. O tinan niyo, nagsalita na po yung UP. O may ang daming abogado doon. Yung Ateneo nagsalita na rin po. Pati po lawyer ng Mindanao nagsalita na rin po. Pati po yung Philippine Bar in the Philippines ba yun? Philippine Bar Association pala. Nagsalita na rin po, puro abogado yun. O, huwag kasi ganyan, Chis. Di ba? Kapal din ng mukha mo eh. Di ba? Actually no, kung hindi makapal ang mukha ni Chis, sa totoo lang, kunwari kung ako matanda na, no? Tapos hindi naman ako ganun kagwapuhan, hindi ko niligawan si Hart. Yung alam, niligawan niya, so makapal talaga mukha niya. Sige. Majority sila. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin. Because yan! Dito mas lalo nakakainis. Kasi po, ang Senado nga po, bilateral. So, nangyari po sa Senado ngayon, naging unilateral. So, yung bicameral mga kababayan, yung marami sila. Dapat marami po nag-iisip dyan. Ngayon po, naging unilateral na lang ito. Kasi nga po, si Chis na lang po nagdidesisyon. Di ba? Okay tayo, Tito Soto, ikaw ha. Gusto mo maging Senate President, no? President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point 1.
Okay. Senator Soto, yun nga po ano namin yan na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, ay grabe pa nga ang sabi niyo dahil talagang kayo yung nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee nung Pebrero pa. No? Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo galing na sa posisyon na yan, sa tingin niyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad na nagawa na ganun, nasa proseso naman yan. Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung ni-refer niya. Nung araw din na yun. O, ibig sabihin, no, nasa kamay na ng Senado. Sa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon hindi pa rin nire-refer Hindi pa kapal ng mukha, no? June 2 na. Mula February hanggang June, hanggang ngayon, June 8, wala pa rin nire-refer. So, cause of delay ka pala, Cheese, no? kamay pa rin ng Senate President And as I said, no, the Senate President is just the presiding officer, he's not the Senate. Correct. Let the Senate decide. There should be a caucus. There should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Di ba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano Di ba? During the break Yan na. So ngayon mga kababayan po kasi, alam niyo yung sinasabi natin dito. Si Kiss po kasi, alam niyo noon, ang tagal na pong pangarap po ni Kiss na maging Senate President. Tagal niya na pangarap yan. 'Di ba? Kasi lahat naman po ng senador, pinapangarap din po yung upuan po na 'yan. So ngayon nakuha nga po to ni Cheese, hindi siya papayag na makuha to ng iba. Akin lang to. Ganun. So ngayon, alam niyo, nakakatakot dito kay Cheese. Baka mamaya bumalik sa pagiging alcoholic to. O tandaan niyo ito nabalita to nung ano to Nung kailan ba to? 2000 last decade, no? Heart Evangelista Perez says, Kiss Escudero is arrogant and alcoholic. O, di ba? So, ngayon, mga kababayan, yung pagiging arrogante, no? Nakita na po natin yan kay Kiss. Ngayon, di ba? Ang galing ni Kiss, no? Siya na nga may kasalanan, siya pa yung arrogante. So, totoo pala yung sinasabi ng nanay ni Heart. No, na arrogante si Kiss. Yung pagiging alcoholic, well, di natin nakita. Pero kung pagbabasihan po natin sa kinikilos mo ni Kiss, mukha nga. Kasi mukhang nagpabago lang talaga kay Kiss si Heart. No? Parang so, paano yan? Pag hindi ka na Senate President, di ba? Masyado mong nispelled si Heart. Paano pag iwan ka niya? Hindi, ayari ka dito. Mas lalo ka magiging babalik ka sa magiging alcoholic. Sipin nyo, mayroon tayong senador na alcoholic, di ba? So, di ba? Erwin Santiago of PEP Philippines reports that on Tuesday, March 19, si Lynn and Ray Ongpauco, no? The parents of Heart Evangelista, whose real name is Love Marie Opangco. Ito pala pangalan ni Heart, no? Chinese pala talaga siya, no? Held the press conference to force their daughter to rethink their relationship with Senator Kiss Escudero by ito. Sabi dito, no? By Erwin Santiago. Saan na ba tayo? Hanapin ko lang dito. Okay. To rethink the relationship with Senator Kiss Escudero, the Ongpaucos claim that they found Escudero's arrogant. They also accused him of being an alcoholic. In particular, Hart's mother related that each time she saw Escudero, it was either he was drinking or had already finished having drinks. Di ba? Ano pala? Ano ba ininom ni Kiss? Gin? Gin siguro to, no? Kaya MP Lights? Last tama pala si Kiss, no? So ngayon mga babayan, no? Ang point natin dito, no? Baka mamaya si Kiss pag natanggal, baka maging alcoholic ulit. Di ba? So, kawawa naman. Pero ang point natin, kailangan niyang tanggapin yung consequences ng ginawa niya. Isipin niyo sinakripisyo niya na na-compromise po yung buong Senado dahil sa kanyang sariling ambisyon. Kung totoo po yung report na gusto niya makakuha ng suporta sa Duterte Block. Isipin mo, di ba? Ang usapin po kasi dito, trabaho nila bilang senador at na-compromise po ito. Na-compromise din po yung buong Senado. So, dapat may consequences po ito. At dahil nga po dito, mas lalo pang bumabangon si Tito Soto at baka mapalitan na si Kiss. Mga ilang buwan na lang, Kiss, no? Hindi ka na Senate President. So, yan. So, kayo po.
Tawa ako dito. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? So kayo ba naniniwala ba kayo na si Chis Escudero ay alcoholic? At kayo ba naniniwala din po ba kayo dito sa sinasabi nga po ni Tito Soto? Okay? So at least si Tito Soto gusto niya ituloy yung impeachment trial. Di ba? So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. And syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yun na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.